Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid na may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag, ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming uri po yung paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Yung una po ay yung pagdalos sa lingguhang misa, no? Yung pangalawa naman po yung pagsunod sa Ten Commandments. Paggawa ng mabuti, pag-iwas po sa masama. Yung iba naman nakikita nila ang paglilingkod sa Diyos ay nagsisimula sa paglilingkod nila sa simbahan. Pumapasok sila sa lectors, nagla-lay minister, sila at marami pang iba. Pero palagay ko, ang pinakamalalim o pinakadakilang uri ng paglilingkod ay yung kasama ang Panginoon sa lahat ng panahon bilang kanyang disipulo. At ang disipulo ay hindi na sumusunod sa kanyang sarili. Ang sinusunod niya na mismo ay ang Diyos, no? Ang plano ng Diyos ay plano niya. Ang kasiyahan niya, yun ang kasiyahan ng Diyos, yun ang kanyang sinusunod. Paano natin matatamo ang pagiging isang disipulo? Ang una ay napakahalaga po na magplano. No? Iplano po natin yung ating buong buhay. Tatanungin natin sa ating sarili kung itong ginagawa natin ay sapat na para makaakyat talaga tayo ng langit. Palagay ko ay hindi. Itong mga batayan natin ay atin lang. Hindi ito ang batayan ng Diyos. Ang sinasabi niya sa atin ay sumunod ka sa akin.
Ang disipulo ay isang tagasunod. Pag hindi tayo sumusunod at sabihin natin, Lord, gumagawa naman ako ng mabuti baka mas meron pang hinihingi ang Diyos sa atin. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa aking mga yapak. So ano ang gagawin natin? Pagka nagdesisyon na tayo na sumunod sa ating Panginoon, magplano. Iplano natin yung buong buhay natin. No? Kung gagawa tayo ng bahay, nagpaplano tayo. Kung gusto nating magtayo ng isang business, nagpaplano tayo. Kung gusto nating makatapos ng pag-aaral, nagpaplano tayo. Yung pag-akyat sa langit, pinaplano ba natin? Sana po ay ang sagot, oo. Ang sagot, oo. Planuhin natin yan. Dapat noon ba natin pinaplano para hindi nagkakaumpog-umpog o nagtutunggali yung gusto natin at yung gusto ng Diyos. Sana noon pa, nung bata pa tayo, pinlano na natin ang daan patungong langit. Tapos ikalawa, renounce. Kailangan po natin i-renounce yung ating sarili. Tahas po. Sinabi rin ng ating Panginoon din dito. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. No? Ang hirap turuan ang isang taong punong-puno na ang laman. Kahit ito yung teacher, kailangan walang laman yung kanyang estudyante at handa itong matuto. Ganon din tayo sa ating Panginoon. Kaya nga minsan sinasabi ng ating mga ebanghelista, linisin muna natin yung loob ng tasa, hindi lang yung labas. At ang ibig sabihin ng paglilinis ay tanggalin mo lahat yung mga laman yan. Ayusin, linisin. Ang ibig sabihin nito yung ating puso, walang iba na iniisip, walang laman, kundi ang pag-ibig sa Diyos at kung paano siya paglingkuran. Tapos ikatlo, pagninilay, discernment. Ito na yung simula ng ating paglalakbay sa ating Panginoon. Kapag sinabi na natin, ay gusto kong yumaman ng aking pamilya, nakaprogram na, may plano nga. Pero hindi ito ang daan patungo sa Diyos. Kailangan nalalaman natin kung saan ang daan patungo sa Diyos. So, kinoconfront po tayo ng mga choices bawat araw. Alin dito ang nakakapagpalapit sa atin sa pagsunod natin sa ating Panginoon, pagtalikdan natin sa ating sarili. So, kailangan po nating magdasal, magnilay, kumapit sa Panginoon, matuto sa Kanya araw-araw. Sapagkat ang kasamaan ay hindi po natutulog. Pagdasal natin, yung ating katapatan sa Diyos ay magdadala sa atin sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, mahiwaga ang buhay, ito po ay maiksi. Tulungan niyo po kami na gamitin ang bawat sandali. Tulungan niyo po kami gamitin ang aming time, talent, and treasure upang sumunod sa inyo bilang inyong mga disipulo. Upang malaman din namin na ang daan patungo sa tunay na buhay para sa amin at sa aming kapwa ay sa pagiging isang disipulo ninyo. Tulungan niyo po kami na magkaroon na saysay ang buhay namin sa pamamagitan ng pagiging disipulo ninyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.